isang siglo na ang lumipas mula nang isulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo, isang nobelang naglahad ng katiwalian, pang-aabuso ng kapangyarihan at paghihirap ng karaniwang Pilipino. Ngunit isang tanong ang nananatili, kung nagbago na ang panahon, nagbago na rin ba ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino noon? Sa El Filibusterismo, ipinakita ni Rizal ang isang lipunang hindi pantay ang kapangyarihan. Ang mga karaniwang mamamayan ay madalas na nahaharap sa mga sistemang mahirap kalabanin. Gusto ko lang po marinig at may pagtanggol ang aking karapatan. Hindi lahat ng bagay ay nasa iyong kamay. Sa ganitong kalagayan, hindi lamang kahirapan ng suliranin. Ang kawalan ng boses at kapangyarihan ay nagiging hadlang din sa paghahanap ng katarungan. Ang El Filibusterismo ay hindi lamang kwento tungkol sa mga tauhan nito. Ginamit ni Rizal ang nobela upang ipakita ang mga suliraning panlipunan sa kaniyang panahon. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa nobela, makikita ang epekto ng kapangyarihang ginagamit ng hindi makatarungan at ang paghahangad ng mga ordinaryong mamamayan na marinig. Ngunit ang kasaysayan ay hindi nananatili sa pahina ng isang libro. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang lipunan. Nagbago ang batas, nagbago ang paraan ng pakikipag-usap. Ngunit may mga tanong na patuloy na bumabalik. Pero sana naman po ay mapakinggan din ang side namin. May proseso naman, sundin na lang ninyo. Pero paano naman kung hindi namin naiintindihan kung bakit ganito ang mga nangyayari? Sa kasalukuyan, mas marami ng paraan upang maipahayag ng isang mamamayan ang kaniyang saloobin. May mga batas, institusyon, paaralan, media at iba pang paraan upang maiparating ang mga hinaing. Ngunit hindi nangangahulugang wala ng mga pagkakataong nahihirapan ang ordinaryong tao na marinig. Ngayon po ay tatanungin natin ng ilang mag-aaral tungkol sa mga ilang katanungan. Sa tingin ninyo, ano ang pinakamahalagang pagbabago mula sa El Filibusterismo hanggang ngayon? Sa tingin ko, ang malaking pagbabago ay nagkaroon ng mga libreng materyales para sa school at nagkaroon ng patas na pagtingin sa bawat estudyante at sa bawat guro. Dahil nabibigyan ngayon tayo ng atensyon at nakikinig ang ating mga saloobin na nabibigyan pansin at oportunidad ang mga estudyante. Ano ang matututunan ng kabataan mula sa suliraning ipinakita sa El Filibusterismo? Dapat po ipaglaban ng tama, maging mapanuri sa mga nangyayari sa lipunan at huwag manahimik sa kawalan ng katarungan. Sa panahon ngayon, naririnig ba ang boses ng mga ordinaryong mamamayan? Bakit? Hindi lahat ng mamamayan ay nabibigay ng oportunidad na boses. Noon at ngayon. Noon, limitado ang paraan ng karaniwang Pilipino upang maipahayag ang kaniyang hinaing. Ngayon, mas marami ng paraan upang magsalita at humingi ng tulong. Ngunit ang pagkakaroon ng boses ay hindi sapat kung walang nakikinig. At ang pagkakaroon ng batas ay hindi sapat kung hindi ito naipatutupad ng patas. Pangyarihan, pananagutan, kawalan ng boses, pakikilango, takot, karapatan magsalita. Ang El Filibusterismo ay kwento ng nakaraan.
Ngunit ang mga tuwing to ay maaaring mahalaga. Ang pagbabago ay hindi lamang responsibilidad ng mga nasa kapangyarihan. Responsibilidad din natin malaman ang ating mga karapatan. At gamitin ang ating boses na may pananaligan. Mahigit isang siglo na ang lumipas. Nagbago ang panahon, ngunit nananatiling mahalaga ang aral ng El Filibusterismo. Ang isang lipunan ay hindi tunay na umuunlad kung ang boses ng iilan ay patuloy na hindi naririnig.